Any moment from now, maaaring muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Lalo na sinabi ng Iran na wala raw silang formal na agreement ng Israel tungkol sa ceasefire. Isiniwalat ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na ang kanilang bansa ay humaharap sa isang napakalaking problema. Ano kaya ito? Nag-offer ng tulong si Benjamin Netanyahu at lahat ng lugar sa Iran ay maaari nilang matulungan. Pero sa isang kondisyon, kinakailangang mag-oppose ang mga sibilyan sa Iran hanggang sa magkaroon ng regime change. Pero ang mga tulong na inoffer ng Israel sa Iran, sinagot ito ng bansang Iran. Ano ang kanilang sinabi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 19, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Dahil tahasang sinabi ng gobyerno ng Iran na any moment from now, maaaring muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang bansa at sa Israel. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, ito ang matinding babala ng Iran sa Israel at sa buong mundo. Sapagkat sinabi ng Iran na wala naman daw formal na agreement ang kanilang bansa sa Israel kung bakit natigil ang kanilang digmaan. Tinutukoy nito ang nakaraang digmaan noong June at umabot ito ng 12 days. Of course, hindi pwede na magsasalita tayo dito ng walang pruweba. Ang balitang ito ay kinumpirma ng The National, maging ng The Times of Israel at iba pang mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita sa internasyonal. Tahasang sinabi ng military advisor ni Ayatollah Ali Khamenei na nagngangalang Yahya Rahim Safavi na any moment from now ay maaaring muling magkadigmaan ang Israel at Iran. Lalong-lalo na wala daw formal na agreement ang Israel at Iran. Basta na lang daw itong huminto noong i-anunsyo ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang Iran at Israel ay magkakaroon ng ceasefire. Ito ay matapos umatake ang United States of America sa mga nuclear facilities ng Iran. At ang matindi mga kababayan, hindi lang ang Israel ang binabalaan ngayon ng Iran, kundi maging ang Iran ay nag-issue na rin ng pinakabagong threat sa United States of America. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Maraming mga world leaders ang nagtaasan ang kilay sa pinakabagong threat na inisyo ng gobyerno ng Iran. At kung iyong mapapansin, sa ulat ng antiwar.com, ilang oras lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang videong ito nang magbabala ang Iran sa mga bansang ito. Dagdag pa ng military advisor ni Ayatollah Khamenei, wala daw silang ceasefire sa Israel. We are at a stage of war. Wala rin daw protocols. Pinapalabas ng military advisor ni Ayatollah Khamenei na hanggang ngayon namamayagpag pa ang gera nito laban sa Israel. Dagdag pa ng military official ng Iran na kung mangyari na ang muling digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran o Iran at United States of America, doon ay wala ng gera pagkatapos. Pinapalabas ni Safavi mga kaibigan na ang gerang ito ay hindi maliit kundi parang ubusan na ito ng lahi. Dagdag pa niya, sinabi kasi ng Amerika at ng Israel na upang makamit ang peace ay kailangan gumamit ito ng power. Kaya ayon sa kanya, ang Iran ay kinakailangan ding gumamit ng power. Matindi ang galit ng Iran. Lalong-lalo na nitong nakaraang July lamang mga kaibigan, sinabi ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi na aatakihin ito ang Israel o United States of America. Yan ay kumuling aatakihin ng Amerika at Israel ang IRGC. Pero matapos ang matinding pahayag ni Abbas Araghchi,
Sinagot ito ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na muli nga nitong aatakihin ang IRGC. Pero sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang pag-atake sa IRGC hindi dahil sa sila ay IRGC, kundi ito ay dahil sa patuloy na kanilang enrichment ng uranium. Ito ang eksaktong sinabi ni Benjamin Netanyahu. If anyone in Iran tries to rebuild the nuclear program, we will act with the same determination, with the same intensity. Tinutukoy ni Benjamin Netanyahu, mga kaibigan, ang kanilang ginawang mga pag-atake sa mga nuclear facilities ng Iran. Now, sa kabilang dako, mga kaibigan, nagsalita ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian at meron itong isiniwalat. Ayon sa kanya, merong isang napakalaking problema ngayon ang bansang Iran sapagkat sa ngayon ay namamayagpag ang isang napakalaking tagtuyot at dahil dito ay humaharap sa isang water shortage ang kanilang bansa. At dahil nag-viral ang mga pahayag ni Masoud Pezeshkian, nagbigay naman ng pahayag si Benjamin Netanyahu bilang tulong sa Iran. Ang balitang ito ay kinumpirma ng The Times of Israel. Nag-offer ng tulong si Benjamin Netanyahu sa isang napakalaking problema na kinakaharap ngayon ng Iran. Ito nga ay ang water shortage. Ayon kay Benjamin Netanyahu, sa lahat ng mga cities ng Iran, kahit na sa pinakasulok ng bansa ay kaya nilang bigyan ng tubig. Pero meron itong kondisyon. Ayon kay Benjamin Netanyahu, tutulong ito kung ang mga sibilyan sa Iran ay mag-aalsa laban kay Ayatollah Khamenei. In short, mga kaibigan, nais ni Benjamin Netanyahu na magkaroon ng regime change at kapalit nga nito ang kanilang tulong na tubig. Matindi itong mga pahayag ni Benjamin Netanyahu. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, sinagot ito ng presidente ng Iran. Ayon sa ulat ng Euronews, criticize ni Masoud Pezeshkian ang offer na tulong ni Benjamin Netanyahu. Ayon kay Masoud Pezeshkian, ang dapat daw gawin ni Benjamin Netanyahu ay harapin muna nito ang sitwasyon sa Gaza at resolbahin ito. Hindi nagustuhan ni Masoud Pezeshkian ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu sapagat nag-offer nga si Benjamin Netanyahu ng tulong sa Iran pero kinakailangan muna nitong palayain mula sa kamay ni Ayatollah Khamenei. Dagdag pa ni Masoud Pezeshkian na pinutol nga raw ng Israel ang kanilang daluyan ng tubig sa Gaza, maging ang pagharang ng mga pagkain para sa mga Palestino. Nako, matinding bangayan na naman ito ng Israel at ng Iran. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng dalawang bansang ito? Gayong meron na namang isang napakatinding babala ang Iran para sa Israel at sa United States of America. Ang mga susunod na update ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.